Dahil sa sinabi ni Jalil na tungkol sa kanyang naalala, naghihinala na nga si Teresa na baka posibleng siya si Gabriel. Upang mapatunayan niya ito, ipa-DNA test niya ang dugo na kanyang nakuha kay Jalil para magkaalaman na. Nag-alala naman ang gusto si Dato Raman kay Jalil dahil makapangyarihan ang mga taong binabangga ng kanyang anak. Nagtanong nito si Omar kay Datroman, sa tingin ba niya may kinalaman yung sindikatong pinanggalingan niya sa mga nangyari kahapon? Ang sagot ni Datroman na hindi niya alam, matagal na siyang wala doon. Nagtanong ulit nito si Omar kay Datroman na hanggang kailan ba niya binabalak na itago ang kanyang sekreto lalo na kay Jalil. Ang sabi ni Datroman na naguguluhan siya. Natatakot siya na kapag sinabi niya kay Jalil na dati siyang membro ng sindikato, baka kasuklaman siya nito. Sinabihan ni Omar si Dato Raman na mahal siya nito ni Jalil. Buong buhay ni Jalil, siya nang tumatayong magulang nito. Hindi siya nito huhusgahan dahil lang sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Mga ilang sandali tumawag nito si Jalil sa kanya para ipaalam na maayos na ang kanyang lagay upang hindi na siya mag-alala. Kaya panatag na nito ang kalooban ni Dato Raman nung ligtas na ang kanyang anak at sinabihan niya si Jalil na kailangan niya lalong mag-iingat ngayon dahil lagi silang nag-alala sa kanya. Nangako naman si Jalil kay Dato Raman na magiging mas maingat na siya. Malapit na rin nila ito malutas, konti na lang. Magiging payapa ulit yung mga buhay nila. Sinabihan ni Dato Raman si Jalil na sa susunod na magkita sila, meron siyang gustong sabihin sa kanya. Ang sabi ni Jalil, kapag may pagkakataon, pupuntahan niya ito kaagad. Habang sina Rodriguez at Ryan, dinalaw naman nila ang kanilang pamilya sa palengke upang tulungan nila ito sa kanilang trabaho doon at banding na din nila sa isa't isa. Umiiyak naman si Jenny matapos niyang mabasa sa balita na sinasabi doon na isang kriminal ang kanyang mga magulang at hindi siya nito naniniwala dahil alam niya na mga mabuting tao ang kanyang mga magulang. Samantala, sinabihan ni Vicente si Roland na tingnan niya ang nangyari sa Kalye San Arroyo. Halatang halata na hindi na kontrolado ng kanilang gobyerno ang pagpasok ng iligal na armas dito sa kanilang bansa. Lalong lumala ang krimen dahil sa palpak na administrasyon. Alam niya, sa tingin niya, kailangan na nila ng intervention dahil kung hindi, walang mangyayari sa kanilang bansa. Ang sabi ni Roland, nakakadismaya ang sistema ngayon. Natatandaan ba niya nung mga kadete pa sila? Ang tindi ng kanilang idealismo. Pero tingnan niya ang nangyayari ngayon. Kung sino pang may hawak ng batas, sila pa ang walang magawa. At nagtanong siya nito kay Vicente, ano nga ba ang pwede nilang gawin? Ang sagot ni Vicente na may naalala siyang sinabi niya sa kanya dati, yung tungkol sa kapangyarihan na meron silang mga nasa serbisyo. Ang sabi ni Roland, naniniwala siya ng tunay na nagpapatakbo at nagkukontrol ng kapangyarihan sa bansang ito ay ang armed forces na kapag nagkaisa ang militar at tuluyan nilang wenedro ang kanilang suporta sa kasalukuyang gobyerno, siguradong babagsak ang administrasyon. Ang sabi ni Vicente, naisip din niya yon. Bakit pa nila hahayaang maging magulo ang Pilipinas kung nasa kanila naman ang kakayahan para ayusin ito? Ang sabi ni Roland na kailangan na talaga nila ng pagbabago. Sinabihan ni Vicente si Roland na maaasahan ba niya ito kapag nangyari yon. Ang sabi ni Roland na oo naman, makakaasa siya nito. Binabato naman sina Hardin ng mga kabataan sa labas mismo ng Inlia dahil sa kanilang galit para sa taga-Inlia at ng SID. Kaya nagtanong nito si Felix sa kanyang mga kasamahan sa TFA kung nabalita na ba nila ang nangyari kina Hardin. Ang sabi ni Rodriguez, oo ang lalakas ng loob. Sa labas ng gate ng Inlia, ang babastos. Wala nang takot sa kanila ang mga tao. Ang sabi ni Usman, hindi lang sila ang walang takot sa kanila. Wala pa itong respeto sa kanila. Ang sabi ni Suarez, ang mas malala pa dyan, yung mga ordinaryong bata, ganyan nakalakas yung loob, edi mas lalo na yung totoong mga kriminal. Ang sabi ni Usman na imbis na babawasan yung gulo, lalong parang nadadagdagan. Ang sabi pa nilang kasama nilang babae, nakita nga rin niya, binabalita na yung mga nangyayari. Galit na silang lahat sa kanila, kaya binabati ko sila at tinaatake ng mga tao. Mga ilang sandali, pumasok na nga si Jalil sa headquarters at sobrang nagulat sila nito kung bakit pumasok pa siya. Dapat nagpapahinga pa siya nito. Ang sabi ni Jalil na marami pa silang tatapusin. May mga inosenteng buhay pa ang nanganganib. Hindi siya makakapahinga. Ang sabi ni Ryan na si Agent Angeles na lang ang kulang. Kaya nagtanong nito si Jalil kung nasaan ba si Lara. Late ba? Ang sagot ni Osman na hindi pa ito nagpapakita.
simula nung pagsabog sa Kalye San Aurelio. Kaya nagtataka nito sina Jalil at Marcos kung nasaan na si Lara ngayon. Ilang beses nang tinatawagan ni Felix si Lara pero hindi niya ito makontak. Kaya napapaisip siya kung ano ang binabalak ngayon ni Lara. Sinabihan ni Jalil si Marcos na pati yung mga kasamahan nila nagtataka na kung bakit biglang nawala si Lara pagkatapos ng sabog. Ang sabi ni Marcos, alam niya dalawang bagay lang ang naisip niyang dahilan. Maaring nasa panganib ang buhay ni Lara ngayon o siya mismo ang nagpasabog ng bus at nagtatago ito. Ang sabi ni Jalil, kung alin man sa dalawa yon, si Lara lang ang makakasagot kaya kailangan mahanap nila ito. Sinabihan ni Marcos si Jalil, alam niya, kahit pinagdudahan niya si Lara, sa naligtas pa rin ang buhay niya. Marami rin silang misyong pinagsamahan, malalim ang pinagdaanan nila. Pinagkakatiwalaan niya talaga si Lara dahil pareho silang nawalan. Siya nawala ng ama at kapatid, pero si Lara sabay nawala ang mga magulang niya. Talagang pinagkakatiwalaan niya talaga si Lara bago mangyari yung sa Islang Damay. Nagtanong nito si Jalil kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Lara. Ang sagot ni Marcos, parehong doktor ang mga magulang ni Lara. Sabay itong namatay dahil sa isang ambush na nangyari habang medical mission nito. Maagang naulila si Lara kaya kinupkop si Lara ni General Carillo. Hinahalughog naman ni Jalil ang mga gamit sa opisina ni Lara at nakita nga niya ang manika na binigay niya kay Lara. Tinatago pala ito ni Lara at nalaman niya na kaya pala napangiti nito si Lara nung nakita niya ang manika dahil parehong-pareho ito sa manika na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Kaya napapaisip nito si Jalil kung kasabot ba si Lara ni General Carillo o pinapatahimik rin siya nito gaya ng ibang biktima ni General Carillo. Nasaan na nga ba si Lara? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.